Magandang araw mga lods. Ayan. Papakain tayo ng ating mga alaga. Pakita ko sa inyo kung paano ako magpakain ng ating mga alagang mga kids mga lods. Let it, bang, bang. Ayun no. Mga idol, magandang umaga mga lods. Ayan. Ayun, bagong linis na naman. At bihira tayo makalinis ng ngayon kasi siya, may trabaho tayo mga lods, kaya lingguhan. Lingguhan yung linis natin, kaya sandamakmak. Kaya mga minsan ay pupunta rito, pasensya na kayo mga lods kasi minsan busy tayo. Kung abutan nyo man na medyo okay lang yan kasi ilalim naman Tsaka rin yun, may purpose din yun. Kaya minsan hindi rin ako masyadong kasi mga manok ko, ko yan para yung malangalaglag, yun yung tinutukan nila. Bukod sa binibigyan ko sila mga lods. Yan. Ngayon, papakita natin mga lods kung paano ako magpakain ng ating mga alaga. Yan. Titingnan nyo na lang sa monitor. Matali ako mga lods, mabagal ako magpakain. Yan, pasensya na kayo kasi walang tagawak ng camera, kaya medyo parang nakakahilo kasi sinusundan ko yung yung isang kamay nakahawak, isang kamay sa patukaan. Yan mga lods, pag nagpakain ako totally isa-isa. Di ba kagaya ng ginagawa ng iba, lalo na kung maganda yung pwesto mo, yung kukunin mo sabay-sabay tapos kakargahan mo, di ba Sa akin mga lods, wala akong tsaka may manok. Dati ginagawa ko yon kahit paano, kaya lang may manok tayo ngayon. Pag nilatag mo yan, pag ginapakan yan, tumba lahat yan mga lods. Kaya ginagawa ko isa-isa. Pag nakargang ko, papasok ko sa sa kulungan nila. Kasara ko yung isa naman. Ganun yung diskarte ko mga lods. Mabagal pero okay lang yan kasi depende sa sitwasyon natin yun. Kasi iba-iba yung mga aviary natin. Sa akin maliit lang, tapos nasa bubong pa, tagilid pa yung tuntungan kasi nga pa-slide, kaya minsan nadudulas pa nga ako dyan mga lods So naman, sa pag-iibos tsaka sa ginagawa ko, siyempre masaya ako mga lods. Gaya ngayon, meron akong kalahating araw. Di ba Kasi mamaya rin naalis ako niyan. Maiano ko naman siguro to, baka may upload ko. Ngayon kung hindi, may bukas pa naman mga lods. Di ba So yan yung mga rotation ko mga lods, araw-araw. Yan. Medyo hindi lang ako nagmamadali ngayon kasi siyempre medyo mahaba yung oras natin. Di ba kagaya pag may pag may trabaho tayo mga lods, kailangan sa isang oras makaalis ako dyan kasi matagal ako magpakain mga lods kasi minsan tumatanghod pa ako dyan Pero pag may trabaho, kailangan ang limitasyon ko dyan, isang oras. Alis na dyan. Pero ngayon, kanina pa ako dyan, nakuha nang makaalis ni Commander, andyan pa rin ako. Lagpas 2 oras, so hindi pa nga yata. Hindi pa kasali yung paglilinis ko doon mga lods. Naglinis pa ako dyan. Ayan, ganun ako magpakain, mabagal. Kasi tinitingnan ko, parang chinecheck ko na rin, kasabay na rin yung check ng mga alaga ko kung okay ba sila. Pero pag may trabaho, hindi na. Kasi mabilisan lang. Ngayon, pag medyo wala, chinecheck ko yan mga lods. Kaya, yun yung estilo ko para alam natin, minsan, mamaya may patay na inakay. Diba, O yung nalumpo na pala, hindi natin alam. Diba, Kagaya nung na yan, kung hindi ko nakita yan, baka mamatay sa loob yung nalumpo ko na breeder. Hindi siya parang nung nabugaw ko lang tsaka lang siya lumabas paggapang. Kala ko pa baby lang mga lods nung pala talagang lumpo na. Ayun, kaya importante yan mga lods na
tinitingnan natin yung paminsan-minsan, chinecheck natin. Pero ingat tayo kasi may maselan, lalo na tayo pag bumibisyo, may sigarilyo alak tayo sa amoy sa katawan, yung kamay. Ay, asahan nyo na, sisirain yan. Kaya papatayin nyo, inakay. Kaya ingatan nyo yan mga lods. Yan, gano'n lang tayo magpakain. Tapos yung tubig ko pala dyan mga lods, ito sasabihin sa inyo, huwag nyo gagayahin kundi nyo alam ang sistema. Bihira lang, bihira ko lang gawin yan. Sa tubig natin mga lods, yan, meron Sunrox. Yung yung galon ko na nilalagyan, yun, 8 gallon. 8 gallon ba? 8 gallon kasi, tama nga ba yun? Basta malaki siya eh. Yung 16 liters yata o tingnan ko mga tinanggal ko kasi yung kasi parang may nakita akong 8 baka 8 liters pero hindi sobra to siguro mga lods para hindi kayo malito ang katumbas niya yung ordinaryong galon 2 beses ang laki niya jumbo to yung mga galon ng mineral yung ganun siya kalaki. Ang nilalagay kong Sunrox mga lods, kung ilalagay mo sa kutsara, siya, isang kutsara. Ayun, yung malaking kutsara. Minsan nilalagyan ko, 1 kalahati. Pag medyo meron ako napansin na yung mga nasa kulungan na yun, halimbawa, kasi minsan yun yung sanhi ng pagtatae mga lods, yung may nakain, nagtatae, sabihin may virus sa katawan yung so yun, hindi na mamamatay yung ron lalagyan ko 1 kalahati. Minsan inihiwalay ko yun, pinagtitimpla ko sarili sa jumbo na galon na kung sa tansya ko rito, ang laki na ito 2 beses ng ordinaryong galon. Siya, isang malaking kutsara ang nilalagay kong Sunrox kung ilalagay yun sa kutsara. Pero pag sa takip, 2 takip yung ibubuhos mo sa takip niya. Kasi alam ko na yung kapasidad ng mga alaga ko, mga idol. Sabihin, immune na sila ron. Kaya ito, pinapauna ko kung hindi kayo sanay, ingat ng konti kasi baka imbis na gumaling o umayos ang pakiramdam ng inyong alaga madali. Baka ikaw matay, baka mamaya masobrahan pang rin yan kasi sa mga bulate, yung mga parasite sa loob ng katawan yan, pinapatay ng ng Sunrox kasi ginagamit din sa clinic yan mga idol, anti-bac yan basta yung mga alam na mga doktor yan, minsan panlinis yan ginagamit, pati sa yung basta sa clinic ayoko sa rito kasi baka disturbing yan kasi Sunrox yan pero ginagamit yun mga lods kasi diba alam naman natin yan ba ang kahalintulad niya yung chemical niya parang bleach diba ano pa yung isa kasi alam nyo na yun yung Sunrox pampaputi ng damit yan, pampalinis diba pwede rin gamitin sa tao yan mga lods, ginagamit nga ng mga doktor yan so pwede rin sa ibon, kaya lang ingat mga idol kasi baka mamaya masobrahan imbis na umayos ang ibon mo mamatay. Kaya ako kasi immune na yung mga alaga ko, minsan 2 takip ang nilalagay ko sa inumin na nila yung malaki. Pero pag yung ganun na hindi naman malaki, isang lang yun, isang takip na katumbas na isang kutsara. Maganda takip para may ratio talaga. So yun, aalugin ko yun, tapos patitiningin ko yun na mga lang. Kakargahan ko ngayong gabi, tapos bukas ko pa may Sunrox yun mga lods. So yun. Pero pag yung jumbo, 2 takip. So sanay na kasi yung mga alaga ko. Tsaka ginagawa ko yun, hindi naman araw-araw mga idol. Hindi. Kasi yan yung pag nagtimpla ko, may natira, hindi ko na ginagamit sa kanila yon.
Minsan ano yun, pwede naman sa halaman yun, hindi na mamamatay ang halaman eh. Minsan nagiging albino pa nga yung halaman eh. Pero ingat din mga lods ha, kasi ako kasi alam ko na yung ginagawa ko. Kung hindi naman, di itabi nyo. Itabi nyo lang, susunod na magpainom kayo. Kaya ako kasi yung mga galon, ginagamit ko rin pandili. Kaya minsan, pag may natira, pupunuin ko na ng tubig yun. Yun din, ipapandili ko. Kaya baliwala yun sa halaman. Bakit kahit ilagay ko yun, hindi yung halaman doon kasi matawang naman na yun. So, ginagawa ko yun sa loob ng isang buwan, 2 beses lang. 2 beses lang yun mga lods ang ginagawa ko yun. Minsan nga, 1 beses lang pag okay naman. Kasi naobserbahan ko yan eh. Bawa, ito, na rin doon sa mga yung mga ang problema nila eh, nagtatai yung ibon nila. Ito na rin yun, ang isang sikreto. Mag-ugali kayo na na kahit sa loob na 1 buwan. Yan. Umpisa nyo sa matabang. Halimbawa, sa 1 galon, kalahating takip. Diba, matabang. Tapos habang tumatagal, dinadagdagan nyo. Pero wag naman yung pag umabot na sa kagaya sa akin, 2 galon ng katumbas nito. Jumbo galon to ginagamit ko. 1 kalahati, yun na yun, maintain na yun. Hindi ko na tinataasan pa kasi mamamatay na ibon doon pag sobra. Pang yan, pang linis sa katawan ng ibon niya mga lods yan, mga bula-bulate na yun, mga parasite na yan, kung ano pa mga pang yun. Basta gamit sa ibon yun mga lods, pinapainom ko yun. Although ko na rin to, na-discuss ko na rin to dati. So yun, isa rin yun pag ba nagtatae yung ibon. Kaya mga ibon ko napakabihira eh, may magtae man dyan. Isa, sa dami nila meron lang isa. So yun, sa dami na yun, merong isa, ang ginagawa ko, kahit sabihin mo 20 sila sa isang kulungan, yun, nilalagyan ko ng yun nga, yung may templada na sunrocks. Yun, hindi na mamamatay yung yung ibon kahit araw-arawin mo naman yan, okay lang naman yan. Pero, ginagawa ko lang yun pag may nagtatae. Pero minsan, inihiwalay ko. Siya lang lagi, hihiwalay ko siya. Ang lagi kong painom sa kanya, yung meron timplang sunrocks. Yan, ganun. Pero pag matabang lang naman yung timpla, kahit lahat sila, hindi naman madadali yun kasi gagawin ko yun sa loob ng 1 linggo. Ganun yun. Pero kung gusto nyo safe, ihiwalay nyo yung nagtatae tapos lagay nyo sa isang bakanting kulungan nyo. Baka kung siya lang. Tapos lang, paano mo na? Painom mo sa kanya yun. Yun ay magiging inumin niya. Matabang lang. So araw-araw yun. Malilinis yun mga idol. Mga bakterya, mga parasite, pinapatay ng mayan. Totally dati, kinopya ko yung isang mag-iibon, yung Listerine. Kaso, sabi ni Commander, kung tayo nga hindi nagli-Listerine. Meron naman kami dito. Kasi, libre supply kami sa clinic eh. Dahil doon nagtatrabaho si Commander. Pero hindi ko na ginagawa kasi naman eh. Parang nakita ko sapat naman kasi baka mamaya masana yung ibon naman sa ganon, sobrang dami mong inaano eh. Pag hindi mo na nilagyan eh, doon naman siya tamaan, di ba? Kaya rin, minsan ini-immune din natin yung ibon natin mga lods. Yan, kagaya niya, yung mga pumupunta rito, kita nyo, hindi masyadong kalinisan kasi nga may manok ako. Pero yun, okay lang yun kasi naman eh. Tandaan nyo, ako, ang kinokopya ko lagi, yung nasa wild, yung nature nila. Kaya ako lang binibigyan ng Listerine to, yun nga, yung sunrocks. Kasi nga, nasa pangangalaga natin. Pero pinipilit ko pa rin kung yung pamumuhay nila sa labas. Yun din yung, lalo sa pagkain, yun din yung halos binibigay ko, lalo na damo, yan, mga dahon-dahon. Diba, yung mga seeds. Although, yung seeds ko, wala na eh, parang nauunahan ako ng mga ibong gala rito. Maraming ibon dito mga lods na dumadapo na eh. Kaya yung mga binubudbud ko wala na akong nakikita tumutubo, nauunahan yung mga alaga natin. Wala na tumutubo. Minsan may tumubo man, nauna na sila, kaya wala na. Yung mga seeds na pinapakain ko sa riwa, hindi ko na
Siguro makakapagpatubo ako nito, maglalagay ako ng cage. Kukulungin ko na hindi mapasok ng ibon, tsaka ako magtatanim yun. Pwede siguro. Ang nabubuhay na lang dito yung mga normal, mga oregano, talbos ng kamote, magic plant, yan. Ano pa ba yung mga, yung ano nga, yung lokpati nga, di na ako nakapagtanim eh, kasi bihirang bumili si Mrs. So yun yung mga teknik ko mga lod sa pagpapakain ko. Tapos, paminsan-minsan pag nadami yung kanin, dati kasi pag nabibitin lang ako sa nabibitin ako sa patoka, ano yun, yung maraming kanin, yun ang binibigay ko. Yung nasa flying cage lang mga lods ha, hindi kasama yun sa mga inakay. Ano na yun, pinupuro ko na lang yun na chick booster o yung pa ba isang pinapakain ko na 2,000, Integra 2,000 no? Pero ngayon, ano naman, dahil may gawa naman tayo na susuplayan natin sila. Ngayon, puro Integra or chick booster. Tapos mga seeds, hindi ako nagkakanin ngayon. Pero gusto nila yun, mga lods. Kung tipid kayo sa budget, kapos kayo. Ako minsan kinakapos eh. Pero awa naman ng Diyos ngayon, hindi na masyado kasi nga bumibili, tas may trabaho pa tayo. Kaya nasusuplayan natin yung mga alaga natin. Pero mga panahon na medyo nagigipit ako, lang, Integra kanin, yan. Yun yung pinambutas sa atin dati no, yung buzzer natin. Eh di pwede na rin tawagin yung African na sabi niya na ano tawag niya doon? Kasi yung bat parakit yun eh. Integra African sabi niya, tsaka Integra parakit. Yun yung sa atin, okay lang naman yun eh. Inano na natin yun eh. Kinulong natin sa kalaliman eh. Ayun, kaya hindi nyo na nakikita. At saka na natin pakawalan pagdating ng 1,000 years yan. Di ba, no? Ganun yan mga idol. Sa pagpapakain, technique lang. Kinapos ka. Isip ka ng paraan. Kasi tandaan nyo, ito, bigyan ko kayong tip ha. Sa wild ang mga yan, bakit kala nyo ba hindi nagigipit din sa wild dyan? Bigyan ko kayo ng idea. Sa wild mga lods, minsan pag tagtuyot, di ba? Sa tingin mo, walang seeds, tagtuyot. Sa tingin mo, ano kinakain ng mga yan? Kung ano-ano lang kinakain yan. Sa lupa, yung baka mga ugat-ugat o mga kung ano klase, mga dahon na lang. Makasurvive lang sila, di ba? Kasi ang parakeets hindi maselan yan kahit kinakain yan eh. Di ba, no? So ngayon, gipit ka sa pagkain. Alaga mo sila, nakakulong na sila eh. Simple lang, lalo na kung nasa bukid ka. Bagay kung nasa bukid ka, hindi yung problema yan eh. Mamulot ka lang ng dahon dyan eh. Mga dahon-dahon, yung may mga dahon na may seeds, kakainin nila yan mga idol. Hingi ka lang ng mais, di ba, no? Tabi-tabi dyan. Kakainin nila yan. Kung nasa syudad ka, magsipag ka, maglakad ka sa tabi. Yung mga sa tabing kalsada, yung mga damo-damo. Hugasan mo na lang mabuti bago mo ibigay. Pwede yun. Mga kulasimat, kinakain nila yan. Yung mga yung spinach. Ano ba yun? Sa amin, aya yun eh. Yung spinach na yung lagay sa bukid, marami akong nakikita rito. Minsan nga kumukuha ako eh. Panahon nga na bumaba pa kami nung kabrad ko dun sa ilog eh. Marami spinach. Pinakain ko sa ibon mga lods. Pinakain nila yung pati tangkay. Tanggalin nyo lang yung tinik. Kasi may tinik yun eh. Himayin nyo na lang kasi baka madali yung nyo. Kakainin nila yun. Kasi yan eh. Dapat maging explore yung tayo. Mag-explore tayo na siyempre, sa pag-explore mo, sa palaran yun na kinakain kaya ito, itiyan mo ha. At least doon mo malalaman na pwede sa ibon. Ako, ganun ang ginagawa ko mga lods eh. Discover ko, pwede sa ibon. Di meron akong pagkain ng ibon. Kasi kaya yung yan mga lods, yung tinutukoy ko yung Chinese violet. Ang bilis kasi dumami. Tinatabas ko lang. Parang nangihinayang ako, sayang naman to, sabi ko nga. So yun, tinesting ko sa ibon.
kinain. Hindi naman na toxic. O yun, tinuloy-tuloy ko. Tapos may discover pa ako, yun. Pampagana pala yun, mga lods. Pag nagbebengbangan. O, di... At saka yung pwede siya sa inakay kasi pag may inakay sila, binibigyan ko rin nun. Parang pinakagulay na rin nila. Yung damo kasi, ang gulay, damo yan eh. So yun, mga idol, edi dumami tuloy yung pagkain ng ibon ko, mga damo, di ba, no? Hindi na ako naggagala kasi dati gumagala pa ako eh. Pag may nakakita sa akin eh, di lang nila masabi, parang tanga lang, no? Lakad ka na latas, may dala-dala kang gunting. Minsan binupunot ko na nga lang eh. Habang naglalakad, saka ako pinuputol yung ugat eh. Pero minsan, pag maganda yung ugat, makapal, di ko na rin inaalis. May lumapit pa nga sa akin eh. Sabi niya, ano yan, gamot? Kasi kala nila, naghahanap akong halamang gamot. Sabi ko, hindi, pinapakain ko sa ibong ko. Talagang mukha ka lang ng tanga kasi nasa syudad eh. Pero sa probinsya, hindi naman gano'n. Kasi sa probinsya, bukid dyan eh. Alam mo naman sa Maynila, mga tao, pag medyo kakaiba sa tingin nila, tingin nila tangengot na eh. So, ganun lang. Ako tama ako. Hindi ko na ginagawa yun kasi marami na akong tanim, mga lods. So, para yung mga panahon na yun, makasurvive yung mga alaga ko. Kaya, mula nag-alaga ako ng ibon, yan, mga kits na yan, hindi ako nakaramdam na, titikil na ako. Wala na akong pakain. Ako, nakawala yung mga ibon ko, wala na akong pakain. Ayoko na. Hindi ako nakaisip na ganun. Lagi kong iniisip, dadaan ka sa ganun. Naalin tulad ko yan sa buhay ng tao, mga lods. Ang buhay ng tao, mula pagkapanganak yan, dadaan sa survival yan. Andyan yung magkasakit, maglaro, nung lumalaki na, nasusugat, kapag suntukan sa kaaway o sa kalaro, hanggang sa nag-aaral, nabubuli, minsan napipiko na, parang gano'n. Aksidente, yung pag-uwi, gutom, walang makain, di ba? Pag bata tayo, mga mahihirap makaka-relate nito, mga mahirap lang. Aalog ka ng kardero, walang laman, di ba, no? So hanggang sa paglaki mo, naging binata ka, yun na, kung sari-sari yung disaster, hanggang sa mag-asawa ka, yun, parang gano'n, halin tulad ko sa tao, ang ibon. Kaya ang kaanuhan lang, ang kagandahan lang, ako, kumbaga sa guardian angel, ako yung guardian angel ng ibon. Yung inaano ko sila, sabihin yung inaalalayan kumbaga, kasi hindi ko tinuturing na pagkakitaan kasi ito eh. Parang talaga, parang kumbaga sa tao eh, kasambahay na parang gano'n, kasama mo na. O yun, gano'n lang. Hindi ko yung nag-isip na wala na kayong pagkain, ayoko na, gano'n, hindi. Inaalalayan ko yung mga alaga ko, mga lods. Pag may kagaya nalumpok, kita nyo. Kung wala akong pagmamahal sa ibon, tinapon ko na yan. Kasi sa ibang mag-ibon, wala na silbi yan eh. O yan, pamimigay na yan. May putol. Naputol yung paa, wala na. Pero ako mga lods, mas lalo kong binibigyan ng yun. Special treatment yung mga ganon. Kasi may buhay yan mga idol. Lalang ng Diyos yan eh. Inalagaan mo, di nasa iyo yung responsibilidad niyan, di ba, no? Huwag tayong gagaya doon sa mga mga iba na may nakita nga ako pinakain sa pusa eh. Sabi ko, lupit naman ito. Sabi mo yung alaga niya na parang siguro sa tingin niya mamamatay, pinakain sa pusa. Grabe ito, sabi ko. Iba na, pinababayaan na ako, hindi. Kung mamamatay siya, mamatay siya dyan, naalagaan ko. Meron ding isa yun yung nabali rin yung parang naano rin yun eh. Ganun din yun, naputol din yung paano breeder din yun. Nakagat ng hindi ko alam kung nakagat ba ng daga o hindi ko alam. Nilagay ko sa flying cage yun. Matagal din siya nabuhay pero bandang huli, yun, namatay din. So at least siya. Inalagaan ko mga lods kesa yung parang nakakaano naman yung alaga mo tapos na-disable lang aanuhin mo na. Ito, makarecover lang yun lalagay ko sa flying cage ganun yun mga lods. Hindi ko na siya magagawing breeder, hindi na. Kasama ko siya ron hanggang sa lumakas, di ba, no?
Kaya lang, napansin ko na nung dati mataba pa siya kasi nga may sapola. Nireduce ko talaga sa pagkain eh. Pero ayun, payat na siya, tapos di pa rin nakakatayo. At least pinapakain ko, nilagay ko na sa lapag yung pagkain eh. Wala na sa patukaan. Di kung gagaling siya, gumaling siya, di ba, no? Siya, kung di nga alam makakain ng ng bawa, kung pakakawalan ko sa wild dog, gumaling siya, no? Parang yun yung pinaka-freedom niya lang, kumbaga sa nakulong eh, pinaka-gift mo na sa kanya. Kaso alalahanin ko rin yan mamaya, dahil sanay na siya sa may tao, hindi na siya naiilang kahit may pusa. Baka mapatay lang ng pusa o kapwa ibon na predator, ano? Kaya siguro pag gumaling to, ilagay ko lang siya sa flying cage, mga lods. So ganun ang pag-aalaga, mga idol, ng pag talagang may pagmamahal ka sa alaga mo, kahit ano pa yan, kay ibon yan, ganun yun, mga lods, diba? Para lang yung aso ko yan eh. Basta pumasok rito at kausap ko, mabait siya. Kaya lang, pag may hawak kang tinapay, huwag mo lang ibababa. Kasi akala niya, pinapakain mo sa kanya, kukunin niya yon. Malambing. Sabi nung kabrat ko, bait na aso mo, bro, sabi niya. Ako, bait may-ari. Joke lang yung mga lods. So, yun lang mga lods, ang tema natin ngayon. Yan, nakita nyo yung paano magpakain ng super bagal. Yan. Saka yung konting kaalaman yan. Sana may natutunan kayo kahit konti, mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.